Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawak wartawad mga viewer namin sa YouTube channel. Nandito naman tayo uli sa ating talakayan. Ang pamagat, ito po, water baptism. Bautismo sa tubig. Bago natin talakayin to, tayo magsimula sa opening prayer, Pastor Buddy. Okay po. Mga guys, samahan muna kami sa kunting panalangin. Aba Yawa, aming alahayam. Sa pangalan ni Wasay, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa hapong ito, gabayan mo po kami, patnubayan sa pagpapat namin sa pagbautismo ng tubig. Na ito po ang iyong kalooban. Kapag sa pangalan ni Wasay, maraming salamat po. Maraming sa pangalan ni Wasay, yaman. Yaman. Okay, diretso na tayo. Basa. Ang kahulugan ng bautismo sa tubig. Romans chapter 6 verse 3 to 4. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismohan kay Mashiach Yahawashai ay nangabautismohan sa kaniyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Yahawashai ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So, ang definition of water baptism ay symbolic sa kamatayan ni Mashiach Yahawashai. Yung namatay siyang nailibing, tayo'y nabautisman, libing din tayo sa tubig. At siya'y muling nabuhay, tayo'y inhaon mula sa tubig at lalakad na tayo sa panibagong buhay. We are walking in the new life in our Savior Mashiach Yahawashai. Yun po ang symbolic. Ngayon, diretso tayo. Basa. Marcos chapter 1 verse 9 to 11. Sa oras na iyon, si Yahawashai ay nagmula sa Nazareth sa Galilea, at si Juan ay binautismohan siya ng 3 beses na inilubog sa ilalim ng tubig sa ilog Jordan. Nang umahon si Yahawashai mula sa tubig, nakita niyang bukas ang langit at ang banal na espiritu ay bumaba sa kanya tulad ng isang kalapate. Narinig niya ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Ikaw ang aking minamahal na anak. Ako ay lubos na nalulugod sa iyo." Si Mashiach Yahawashai ay nagpabautismo kay Juan Bautista. Ngayon, itong original Hebrew Bible, 3 beses siyang nilubog ni Juan sa tubig. Pero doon sa Babylonian Bible, hindi nakasulat ang 3 lubog. Parang isang lubog lang doon. That's why lahat ng mga Christian, isang lubog lang. Pero ang Katolik ngayon, 3 lubog na. Baka nabasa kasi nandoon sa kanilang original eh. 3 lubog. O, 3 beses na nilubog sa ilalim ng tubig, sa ilog Jordan. Sino? Nilubog ni Juan Bautista. Si Yahawashai. So, 3 lubog. Ngayon, yung nabautismohan na si Yahawashai, yung umahon na sa tubig, bumaba ang raw kakadas, Holy Spirit, na anyong kalapate. So, kapag ibautismohan pala ang tao, bababa yung raw kakadas, Holy Spirit. Importante ang bautismo pala. Tapos, nagsalita ang Ama sa langit. Ang iba naman, sabi nila, di iba ang Ama, ibang anak.
Yan ang ibang hindi nakaintindi. Kasi si Hawa, nagkatawang tao, nagkaroon ng another personality. Siyempre, yung unang personality, nandun sa taas, yun ang salita. Pero hindi ibig sabihin na magkaiba sila. Isa lang, nagkaroon lang ng dual personality. Yan. Kasi para si Hawa magkaroon ng personal body para nga magbuhos ng dugo para ikatubusan sa ating kasalanan. Pero bago nangyari na siya ay mamatay doon sa Golgota, kailangan na bautismuhan siya. Nilubog siya ni Juan Bautista ng 3 beses. That's why, kung nais niyo masunod kay Hawa siya, yung totoong Savior, kung isa pala ang lubog niyo, magpadagdag kayo ng 2 lubog. Okay. Ayan. Hey, Bruto. Dito tayo sa, Ito naman, isa, basa. Matthew chapter 3, verse 13 to 17. Noong panahong iyon, ay dumating si Yahawashai mula sa Galilea sa ilog Jordan upang bautismuhan ni Juan. Sinubukan ni Juan na kumbinsihin siya at sinabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan, hindi ikaw." Ngunit si Yahawashai ay nanindigan at nagsabi, "Pakiusap, ako ay bautismuhan. Kailangan kong gawin ang anumang kinakailangan." At binautismuhan siya ni Juan. Kaagad pagkatapos ng bautismo, nang si Yahawashai ay lumabas sa tubig, ang langit ay bumukas sa ibabaw niya at nakita niya ang espiritu ni Alahayam na bumaba sa kanya sa anyo ng isang kalapati. Isang tinig na tumawag mula sa langit, "Ito ang aking minamahal na anak na aking ninanais." Ang raw kakadas, hindi nag-anyong uwak, hindi nag-anyong maya, o hindi nag-anyong perok-perok, at hindi rin nag-anyong uwak o agila. Kalapate, kasi ang kalapate mabait. Ito yung inuutosan ni Noah na magkuha ng tuyo na bang tubig? Wala na bang tubig doon? Kuha ka ng sanga, dalhin mo. Ang inutusan niya ay kalapate. Yung uwak, unang utusan, di bumalik. Pero ang kalapate, bumalik. Matino ang kalapate. Ito yung ginamit na personality dito sa earth, sa personality ng raw kakadas, Holy Spirit kalapate. Pero si Yahweh, nagkatawang tao, nagkaroon siya ng personality. Kaya lang, hindi kagapuhan. Kamukha lang ni Roger Manatad. Sikat dito sa Roger Manatad, lagi. So yan. Pero si Juan, tumanggi. Bakit ikaw magbabautismo sa akin? Dapat ako ang bautismuhan. Ginagalang niya si Yahawashai na mas mataas sa kanya Ikaw ang magbautismo sa akin. Pero sabi naman ni Yahawashai, pakiusap. Sa English, please. Please. Umayag ka na. Bautismuhan mo ako. Kita mo yung humbleness. Ano bang purpose? Bakit si Yahawashai nagpabautismo? Eto, mamalaman natin Ano ang layunin? Okay. Basa. Ang aklat ni Adan. Kamatayan ni Adan. Kabanata 44, verse 30.1. Chapter 45, verse 31.1 hanggang 4. Ngayon, sa makatuwid, aking mga anak, ay itinuro ko sa inyo ang buong paraan kung saan tayo ay nalinlang at ipinamamanhi ko sa inyo na ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. Iyan din ang sinabi ni Eva sa gitna ng kanyang mga anak noong si Adan ay namamalagi sa karamdaman. At sa ikalawang araw ay malapit nang lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sinabi ni Eva kay Adan, kapag ang tao malapit nang mamatay, yung pag mamatay na siya, yung kaluluwa niya lalabas.
lalabas sa kanyang katawan. Lalabas. Ngayon, bili ni Adan sa kanyang mga anak, sabi niya, huwag tumigil sa paggawa ng Ayos. masama? Mabuti. Mabuti. Para may reward. No, para may reward, huwag tumigil. Para may mana sa langit. Pag hindi gumawa ng mabuti, bangkita. Parang. Okay, tuloy tayo. Bakit ikaw lang ang namamatay at ako'y nabubuhay? O hanggang kailan ako mabubuhay? O ano ang mangyayari sa akin pagkatapos ng iyong kamatayan? Ipaalam sa akin iyon tungkol sa akin. Pagkatapos ay sinabi ni Adan kay Eva, huwag kang mag-alala, ano man ang iyong ginawa. Kung tayo ay dapat na mamatay na dalawa, ikaw din ay ilalagay malapit sa akin. At kung ako ay mamatay na mag-isa, huwag mo akong ilipat sa aking lugar hanggang si Alahayam ay magbibigay sa iyo ng utos tungkol sa akin. Medyo nalungkot si Eva na ikaw lang ba ang mamatay? Dapat dalawa tayong sabay mamatay. Sabi naman Adan, kung sabay tayong mamatay, okay. Pero kung ako'y maunang mamatay, huwag niyong ilipat ang aking katawan sa ibang lugar hanggat sinasabi ni magbigay na sa iyo ng utos tungkol sa akin, si Alahayam. Yan instruction ni Adan. Ngayon, tuloy tayo. Sapagkat hindi ako kalilimutan ni Hawa. Sa halip ay hahanapin niya ang sisidlan na kanyang ginawa. Ibangon ninyo ako at ako'y manalangin sa Alahayam na ang aking kaluluwa ay ibigay sa mga kamay ng aking lumikha. Sapagkat hindi ko alam kung paano ko mararating ang lumikha ng lahat, o kung galit ba siya sa akin, o kung tatanggapin niya ako. Alam niyo, si Adan nagduda rin na baka galit pa sa akin dito si Yahweh, si Alahayam. Tatanggapin ba niya ako? Kasi may kasalanan kasi ito Ayan. Pero yan nanalangin siya. Ito, mamamatay na siya dito Ngayon, dito tayo. Ito, patay na si Adan dito. Tuloy. Ang aklat ni Adan. Pag-akyat ni Adan sa paraiso. Kabanata 47, verse 37, point 1 hanggang 6. Habang sinasabi iyon ni Seth kay Eva, sabay-sabay na hinipan ng isang dakilang anghel ang trompeta at ang lahat ng mga anghel ay nakadapa sa kanilang mga mukha at muling tumayo. Pinakausapan nila si Adan at sumigaw ng malakas na tinig at sinabi, pinagpala ng Alahayam ng lahat ng pinagpala. Iyong pinatawad ang iyong nilikhang kawangis. Itong mga anghel, nagpatunog ng trumpeta. Pagkatapos, dumapa, nagbow down sila kay Adan. Si Adan, bangkay na At, kinausap nila si Adan, na sumigaw pa ang mga anghel, na malakas na tinig, sinabi ng mga anghel to pinagpala ng Alahayam ang lahat ng pinagpala, iyong pinatawad ang iyong nilikhang kawangis. Yan ang parang prayer ng mga anghel patungkol kay Adan. Si Adan, patay na. Umalis ng kaluluwa. Namatay si Adan dahil laging nakasakit na sobrang gurang na kasi. Ngayon, tuloy tayo. Anong sunod na nangyari? Basa. At nang sabihin ng mga anghel ang mga salitang ito, isa sa 6 na pakpak na sirapim ang ipinadala patungo kay Adan. Dinala niya si Adan sa lawa ng Achiron at isinawsaw niya siya rito ng 3 beses. Pagkatapos ay pinabalik niya siya sa harap ng Alahayam, si Adan ay nanatili at nakatira pa sa kanyang mukha
sa loob ng 3 oras. At pagkatapos noon, iniunat ng alahayam ang kanyang kamay mula sa kanyang trono. Itinaas si Adan at ibinigay siya kay Michael at sinabi niya sa kanya, Si Adan, kaluluwa na to. Ngayon, itong 6 na pakpak, si Rapim, dinala si Adan, yung kaluluwa niya, doon sa lawa ng Acheron. Binautismo si Adan doon, sinawsaw niya siya rito ng 3 beses. 3 times. Ang bautismo talaga 3 times lubog. Ngayon, itong mga pinili, mga Hintil o Hebrew Israelite nga mamatay na hindi na bautismohan dito, bago dadalhin sa third heaven, bautismohan ng Injil yan 3 times. Halimbawa, may mga elect, hindi na narinig ang pangalan Yahweh sa Yahweh kasi walang nangaral. Ang Bible, 66. Pero elect naman sila. Save pa rin yan. Anghel pala ang Dahil, bautismohan naman sa Asya sa anghel bago dalhin sa third heaven sa pangalan ni Masiah Yahweh. Pero dito sa lupa, gibautismo sa pangalan ni Jesus. Ulitin ng anghel doon. Sa pangalan ni Jesus, isang lubog lang. Doon, 3 beses. Kaya lang, mabawasan ang reward mo. Pinapagod mo yung mga anghel pagbautis mo. Pero at least, sa langit ka pa rin napunta. Kasi ang mga elect talaga, kahit ano mangyari, sinabi niya kasi, walang isang mawala. Akala kasi ni Satanas, yung binago ang Bible, pinalitang fallen angel, akala niya yung mga elect ay mapunta sa impyerno. Kasi ang kinikilala yung fallen angel na si Jesus Christ. Kahit yan ang pagkakilala nila dahil walang nangaral, pag mamatayan, bautismohan yan sa pangalan ni Masiah Yahweh. At diretso dala sa third heaven. Pero si Adan, ang kaluluwa niya nagpatira pa ng 3 hours pa. 3 oras. Sa loob ng 3 oras. Dinala siya. Okay, tuloy natin ha. Basa. dalhin mo siya sa 2 langit sa paraiso, at ilagay mo siya sa harap ng altar hanggang sa araw ng oikonomia na aking pinag-iisipan tungkol sa lahat ng makalaman na nilalang kasama ng aking pinakamamahal na anak. Pagkatapos ay dinala ni Michael si Adan sa lugar na iniutos ni Alahayam, at ang lahat ng mga anghel ay umaawit ng mga salmo. Pinupuri nila ang kamangha-manghang ito, ang kapatawaran ni Adan at ang pangako ng isang hinaharap na buhay na walang hanggan. Pero mo ang mga anghel umaawit ng salmo. Umaawit sila ng salmo, pinuri nila. Umaawit sila. So mga anghel, si Adan nandoon na sa third heaven, dinala. Pero bago dalhin doon ay i-baptize mo na siya. Nilubog siya, sinawsaw siya ng sawsaw gamit na term gamit, sinawsaw siya na 3 beses. So yon. Yan ang nakasulat. Ngayon, ito naman, mayroon na nangangaral sa tunay na pangalan. Pag ilik ka talaga, maniniwala ka. Pero kung ayaw mo maniwala, mukhang hindi ka elect. Mukhang anak ka ng fallen angel. Kasi ipagtanggol mo talaga yung tatay mo Tatay mo yan fallen angel. Pero kung elect ka talaga, ay tanggapin mo ang Yahweh at saka Yahweh. Pero noong panahon kasi na wala pang nangangaral sa pangalan ni Yahweh, Alahayam, wala. Tapos elect ka, nasali ka sa isang Christianity na religion, na born again Christian, nabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Ngayon, namatay ka. Bago ka dahil sa third heaven, bautismohan ka, ilubog ka ng 3 beses, isawsaw ka ng 3 beses. At sa pangalan na ni Abba Yahweh, Masiah Yahweh at Raw Kakadas. Bago ka dalhin sa third heaven. O, ligtas. Kaya lang, pag ganun kasi, walang mga reward yan sa langit.
Kasi marami talaga yung taga-Bangkita at saka taga-Parang. Bibo talaga sila doon, masaya. Parang gusto ni Pastor Bade. Pero pag masama ka sa nasyonal, dito may mansion ka na eh. Dalaw-dalaw lang tayo sa kanila. Dalawin lang natin. Basa. Ang bautismo sa tubig ay kinakailangan para sa mga taong magiging kasapi sa lokal na sinagoga o kapulungan. Acts chapter 2 verse 41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ng may 3,000 kaluluwa. Ito yon, panahon ng mga apostol yon, the book of Acts. Ang pinangaral doon, Masayak Yahweh siya. Wala pang Jesus Christ kasi ang Jesus Christ dito na yan lumabas sa yung 1525 na. 24 yung liturgy ni John Giorgio Trocino. 1525. Pero sa 325 AD, yung Isos pa na kinopya nila sa Egypt ng Serapis Christos tapos naging Isos Christos. Kahit ang King James 1611 nga, Isos Isos nakalagay. Pero pagdating ng 1525, December 25, yun ang karawan ni Jesus Christ. December 25, 1525. Yan. Invented by Roman Empire. Ngayon, itong panahon ng Book of Acts, nangangaral siya panahon sa pangalan ni Yahweh Shai. Ngayon, mabautismuhan para madagdag sa kanilang assembly. Daragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000 soul na dagdag sa kanilang grupo. So, yan ang purpose ng water baptism. Isa sa purpose, maraming purpose. Para you are the member of that certain group. Yan ang purpose. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Acts chapter 2 verse 47. Nagpupuri sila sa alahayam at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ni Yahweh ang mga inililigtas. Kasi yung mga apostol ng panahon, nasipag silang mangaral. Pinangaral na nila ang tunay na pangalan, Yahweh Shai. Ngayon, sa bawat araw ay dinaragdag sa kanila ni Yahweh ang mga iniligtas. So, yan. Ngayon, eto, basa. Si Mashayak Yahweh Shai ang siyang ulo ng sinagoga o kapulungan ng kanyang katawan na siya rin ang pinuno ng sinagoga o kapulungan ng bagong tipan. So, si Yahweh Shai, siyang ulo. Hanapin natin yung context dito, ha? Yung mabasa talaga mismo. Eto, tanong, sige. Question: bakit si Yahweh Shai HaMashiach nagpabautismo din sa tubig? Answer: dahil si Yahweh Shai ang ulo ng sinagoga o kapulungan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Dito, talata na tayo. Basa. Ephesians chapter 5 verse 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Yahweh Shai na siyang ulo ng sinagoga o kapulungan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Okay. May example, ginamit ni Paul doon. Ang lalaki, ang ulo sa asawa. Symbolic. Sa pagdating sa sinagoga o kapulungan, assembly, si Yahweh Shai po ang ulo. Ngayon, ang assembly dito, yung manampalataya, yung believer. Kung ang believer ay nabautismuhan, yun ang body niya katawan, siya ang ulo. Kung nabautismuhan ang katawan, kailan mabautismuhan ang ulo? Sinong ulo? Si Yahweh Shai. Yun ang dahilan kung bakit nagpabautismo si Yahweh Shai na tumatanggi si Juan na, bakit ikaw magbabautismo sa akin? Dapat ako ang bautismuhan mo. Sabi ni Yahweh Shai, pakiusap, please. Gawin natin ito. O yun.
Kasi, para kasi siyang ulo ng sinaguga eh. Ng kapulungan. Na kung ang katawan na bautismohan, kailan mabautismo ang ulo? Kasi kung ang katawan lang, hindi lubog lahat. Kalahati lang sa katawan na lubog. Ang ulo hindi nabasa. Eh, simbolik ka sa kamatayan. Kailangan lubog lahat. Eh, ang ulo doon, si Hawashai. Ang katawan, yung believer. O, yan po, ang tinutukoy. Okay. Tuloy, basa. Ang bautismo sa tubig ay anyo ng paglalarawan ng tunay na pangyayari. Dito tayo sa Tagalog. English yan. 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng alahayam noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa alahayam na buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yahawashai. Take note ha, inililigtas kayo ng bautismo. Ang water baptism ay kasama po sa kaligtasan. E paano naman yung namatay dito, hindi na bautismo? No problem, bautismo ka ng anghel eh. Katulad kay Adan eh. Hindi ka na bautismo dito dahil takot ka sa tubig. Kasi medyo mayroon kang pagkakambing. Kambingon ka eh, takot sa tubig eh. Mga 3 buwan nang walang ligo-ligo. Pero, sa gusto mong sa hindi, whether you like it or not, bago ka dalhin sa third heaven, isawsaw ka ng sirapim, yung 6 na pakpak, doon sa lawa ng Akiron, bago ka dalhin sa third heaven. Yan po. Na ang bautismo ay kasama talaga sa ligtasan. Pero, ang bautismo, minsan hindi natin gawa. Gawaan na ng anghel kung hindi ka gumawa dito nagpabautismo. Kaya lang, humingi ng anghel ng bayad yun eh. Mabawasan yung reward mo. Sabi ng anghel, yung chariot mo, akin na. Mansion na lang sa'yo. Matino ka sa lupa, mansion lang. Pero wala kang chariot, akin na. Ako nagpabautismo eh. Sinawsaw kita na 3 bisis eh. Yan. So, yan ang tinutukoy dito. Na ang water baptism kasama po sa kaligtasan. Kasama. Ito. Basa. 1 Corinthians chapter 15, verse 14. At kung si Mashiach Yahawashai hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kung si Mashiach Yahawashai hindi nabuhay magmuli, pero nabuhay siya magmuli, pero kilala sa mga Christian si Jesus Christ. Pero fake news yan, 66 book, Satanic Bible, doon sa original Bible, Hebrew. Yahawashai ang pangalan. Namatay siya, after 3 days and 3 nights, nabuhay siya magmuli. Yan ang patunay na totoo tayo. Dahil nabuhay siya magmuli, hindi sayang. Ngayon, ano pa? Basa. Ang kaligtasan na nakamit mula sa bautismo sa tubig ay dapat kapareho din ng makasalanang sanlibutan na ating tinitirhan. At ito'y kaligtasan na pangwalang hanggan. Eternal salvation, yung bautismo. Kasi, sabi niya, paano naman yan na namatay siyang walang bautismo? Wala nga problema. Kasi may anghel magbautismo sa'yo. Kahit nabautismohan ka nga dito, mali naman pangalang bautismo sa'yo, wala rin problema. As long as elect ka. Gentiles elect o Hebrew Israelite. Ang Hebrew Israelite, automatic elect yan. Basta Hebrew Israelite. Na lahi ni Jacob. Kadugo ni Jacob. Pero ang Hintel, yung mga Semite, na doon sa lahi ni Joktan, ay mga Hintil. Doon rin sa lahi ni Ketura at ni Hagar, Ismael, ay mga elect yan.
Hindi sila nagpabautismo dito, ibang pangalang bautismo. Pero bautismohan sila sa langit. That's why ang dami talagang, masaya talaga ang parang at saka bangkita. Mas maraming tao doon. Pero tayong taga-mansion, pasala natin sila. Pasala natin. Okay. Okay, tuloy. Mark chapter 16, verse 15 to 16. At sinabi sa kanila ni Yahawasyai, sa inyong paglalakbay sa buong mundo, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, nakita rito ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Kasamang bautismo. Ito kasi mga Trinitarian born again, hindi na kailangan bautismo. Kasi yung tulisan nga na sa kanan ni Yahweh siya, hindi naman nabautismuhan nandun sa langit. Hindi nyo alam na bago pinasok sa third heaven yun, gibautismuhan ng anghel yun. Kasi requirement talaga ang water baptism. Kailangan kaluluwa na ang sinawsaw sa tubig. Yung the real you, your soul, wala nang earthly body. Heavenly body na ang sinawsaw sa tubig. So yan. So kailangan talaga ang bautismo. Pero halimbawa talaga, ayaw ko talaga dahil kambing lahi ko, kambingin ako ginaw wala problema. As long as you are elect, chosen ka, no problem, langit ka rin. Kasi bautismohan ka ng anghel. Tuloy natin. Basa. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kaya't sinabi niya sa kanila, na gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, lagi akong kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Promise ni Yahweh siya ito na ganon. Bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ngayon, question. Question, ano ang pangalan na gagamitin para sa bautismo sa tubig? Answer, I baptize you in the name of Abba Yahweh, Son, Mashiach Yahawasyai, and Rauh Kakadas, Yaman. Yan ang ibautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Tatlong lubog, di ba? Pwede. I baptize you in the name of the Father, Abba Yahweh. I baptize you in the name of Mashiach Yahawasyai. I baptize you in the name of Rauh Kakadas. Pero pwede rin ganito. I baptize you in the name of Abba Yahweh, the Father, Mashiach Yahawasyai, the Son, and the Holy Spirit, Rauh Kakadas, Yaman. Yun. So, dalawang style. At least, tatlong lubog, nabanggit itong tatlo. I baptize you in the name of Abba Yahweh, Son, Mashiach Yahawasyai, and Rauh Kakadas, Yaman. Rauh Kakadas is the Holy Spirit po ang tinutukoy. Yan. Okay. Father, Yahweh. Son, Yahawasyai. Ngayon, alamin natin, itong Yahawasyai, sino ba yan? Iba ba si Yahawasyai? Iba ba ang Father na Yahweh? Basa. What does the Hebrew name Yahawasyai mean? According to a user from United Kingdom, the name Yahawasyai is of Hebrew origin and means Yahweh is salvation. So si Yahawasyai pala, siya pala si Yahweh
na tagapagligtas. Yahweh is salvation. Kaya lang Yahweh siya, para si Yahweh magligtas, nagkaroon ng sariling earthly body para magbuhos ng dugo, para sa katubusan sa kanyang pinili bago pa nilikha ang mundo. Yun po. Hindi kasama ang mga tao na may kaluluwa na anak ng mga fallen angel. Ang anak lang niya before the foundation of the world na dinaan kay Adan, Seth, at kay Shem. Mga Shemite, mga elik yan lahat. Mga Shemite lahi. Okay? Pambasa. John chapter 5 verse 43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. So, si Yahweh siya'y naparito siya sa pangalan ng Ama. Ano bang Ama? Yahweh. O, Yahweh siya'y. Siya'y lang nadugtong. Pero itong sa Christian, Yahweh, tapos Jesus Christ. Layo. Jehovah, Jesus Christ. Layo. Lord, tapos Jesus Christ. Layo. Yan, ang iba, tanggapin nila yan, yung Jesus Christ. Ano, ang Yahweh tanggap, Jesus tanggap, ang Jehovah tanggap, ang Lord tanggap. Pero, ang Yahweh sa hindi natanggap. Kasi sinabi na, yan ang problema. Yan ang dahilan kung bakit tayo nangaral, para ipaalam na natin sa kanila ang totoong pangalan. Dahil ang nakasulat sa 66 book, that is Satanic Bible. Bakit Satanic? Kasi mga pangalan ng fallen angel lahat yan. At yung fallen angel ay naging mga sitan. O, di Satanic Bible. Ngayon, basa. Pamamaraan ng bautismo sa tubig. Ang pinakamahalagang punto na isinaalang-alang dito ng kanilang isinasagawa ang bautismo sa pamamagitan ng paglubog at hindi pagpisik-pisik o pagbuhos ng tubig. Ang tamang pamamaraan ng bautismo ay ilulubog. Ilulubog, immersion. Hindi sprinkling at hindi pouring. Pouring, bubo, ibobo. Sprinkling, pisik-pisik. Immersion, ilubog talaga. Kasi symbolic sa kamatayan ni Masaki Hosea. Yung namatay, dilibing, tayo rin nalibing sa tubig. Nalubog ka para ka nalibing. Buong katawan mo nasa ilalim ng tubig. Yan. Okay, next. Basa. Question. Sino ang maaaring bautismuhan sa tubig? Answer. Ang taong magpabautismo ay kinakailangan mananampalataya kay Mashiach Yahweh. Mananampalataya. Yan talaga. Hindi yun, pabautismo ako. Sinong tagapagligtas mo? Jesus Christ. Hindi. Manampalataya ka muna Yahweh. Tuloy. Gawa chapter 8 verse 35 to 40. Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Yahweh. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yonoko. Ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumampalataya ako na si Yahweh Hamashiach ang anak ng Alhayam. Pinatigil ng yunoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng espiritu ng Yahweh.
Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Yahawasyai sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Sisarya. Noong panahon kasi, kunti lang ang mga sasakyan. So, pagkatapos ng bautismo ni Felipe sa isang eunuko, ikinuha siya ng espiritu ni Yahweh. Parang girapture siya eh. Nilipat siya doon sa Azoto. Tapos, nangaral siya hanggang papunta sa Sisarya. Galing, no? Mahimala. Namalaya ni Felipe, aba, nandito na pala ako sa Azoto. Nalipat ako dito. Tapos, lakad na siya, pangaral hanggang dumating siya sa Sisarya. Ganon. Ngayon, dito tayo sa original. Basa. Gawa chapter 2 verse 38. Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Pedro, magsisisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yahawasyai Hamasyayak sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. So, matanggap natin ang gift of the Holy Spirit, kailangan magsisi at magpabautismo. Kasi yung nagbautismo si Yahawasyai, doon nakita yung bumaba ang raw kakada sa anyong kalapati, nabukas ang langit. Ganon din sa atin kapag tayo mabautismohan. Importante talaga ang water baptism para ma-receive natin ang gift of the raw kakadas. Tuloy natin. Basa. Tito chapter 3 verse 5. Kaya't hindi dahil sa mga gawa ng pag-ibig na ating ginawa ay naligtas tayo, kundi dahil sa kaniyang biyaya sa pamamagitan ng bautismo ng ikalawang kapanganakan at ng pagbabagong loob ng banal na Espiritu. So, yung pagbautismo pala, that is your second born again. Second born, o napanganak muli, second birth. So, importante ang water baptism para ikaw ay tatawagin ng born again in the Spirit. Pangalawang kapanganakan, pagbabagong sa loob ng banal na Espiritu. Sa pamagitan ng bautismo ng ikalawang kapanganakan. Yan. So, compulsory talaga ang water baptism. Ngayon, basa. Romans chapter 5 verse 12 to 13. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa kasalanan ng walang kautusan. So, bakit tayo magkaroon ng pangalawang kapanganakan through water baptism? Kasi may unang kapanganakan tayo. At namatay ang ating espiritu dahil sa ginawa ni Adan. Kumain sila sa pinagbabawal na the tree of knowledge, good and evil. Pero ang unang kumain si Iba, hindi pa nakapasok ang kasalanan. Pagkain ni Adan, saka pa pumasok. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Si Adan lang po ang binigyan ng kautusan. Kasi pa yung panahon na yun, wala pa si Iba. That's why, dumating ang kasalanan sa sanlibutan, pero walang pananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Dahil dumating kasalanan, kinain ni Iba, walang pananagot pa yun dahil hindi under the law si Iba. Pagkain ni Adan, doon na. Tingnan natin ha. Basa.
Genesis chapter 2, verse 15 to 18. Inilagay ni Yahweh Lahayam ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Yung sinabi ni Abba Yahweh kay Adan na bawal kainin ng isang punong kahoy, yung kahoy na tinatawag na the tree of knowledge good and evil, wala pa si iba. Pagkatapos na nang sinabi niya kay Adan, ang utos na yan, saka pa siya naglikha ng babae, kinuha sa tadyang ni Adan, at yan si Iba. So si Iba, hindi under the law. Kasi yung time na yon, yung batas binigay ni Yahweh kay Adan, na bawal kainin yan, wala pa si Iba. Tadyang pa lang si Iba ni Adan. Yung kinuhaan ng tadyang si Adan, naging babae na, doon ng katuwang ni Adan, si Iba, kaya lang hindi under the law. Si Iba, yung sinabi na nasa sanglibutan na ang kasalanan, pero walang pananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Dahil si Iba, hindi siya under sa kautusan. Pero yung pagkain ni Adan, doon patay. Tayo naman doon sa itaas, na mga kaluluwa, patay din tayo sa espiritu. Soul and spirit. Wala pa tayong body. Si Adan, soul, body, and spirit. Si Iba, ganun din. Yung kinain ni Adan, umalis ang espiritu, soul and body lang sila. Tayo naman, soul and spirit, kaya lang pagkain ni Adan, soul na lang tayo, wala ng spirit. Kasi umalis ang espiritu. Yun ang patay tayo sa espiritu, na kailangan mapanganak muli sa pangalawang kapanganakan through the water baptism. Yun. Okay, tuloy natin ha. Basa. 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng alahayam, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Binigyan kautusan si Adan. Lumabag siya, doon nagkasala. Pero si Iba, hindi siya under the law, hindi siya binigyan ng kautusan kasi wala pa si Iba doon. Pag kinain siya, hindi nakasala si Iba. Yun ang sinabi doon na nasa sanglibutan ng kasalanan, pero walang pananagot sa kasalanan kung walang kautusan. That's why sinikap talaga ni Gadriel na sa loob ng ahas na kailangan makakain si Adan. Sabihin mo, Iba, pakainin mo si Adan dyan para makapasok ang kasalanan sa mundo. Para makaganti siya. Kasi binagsak na sila sa lupa. Yan ang nangyari. Naisahan talaga sila ni Satanas. Tuloy. Di ba, sinabi rito? Nabasa na ito kanina, Ang kasalanan ay pumasok sa salibutan sa pamagitan ng isang tao. Sino yun? Si Adan. Tao At ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanglibutan ng kasalanan bago ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Hindi under the law si Iba. Pagkain ni Adan, doon na nakapasok ang kasalanan. Yun po. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin dito sa Kaya hindi dahil sa mga gawa ng pag-ibig sa ating ginawa, naligtas tayo, kundi dahil sa kanyang biyaya sa pamagitan ng bautismo ng ikalawang kapanganakan. Kasi may una tayong kapanganakan. At ng pagbabago loob ng banal na espiritu. Pagbabago sa loob, ibig sabihin, mabalik sa atin ang banal na espiritu. Paano yan Ito, dagdag natin knowledge. Ang karugtong niya. Basa.
Basa. Efeso chapter 1, verse 4 to 5. Nang tayo ay pinili niya na makasama niya, bago pa itatag ang mundo, upang maging banal at inosente sa harap niya sa pag-ibig. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Yahweh Hamashaya. Ito ang kanyang layunin at hangarin. Biro mo ha, nang tayo ay pinili niya, nakasama niya bago pa itatag ang mundo. Kasama na tayo niya. Wala pa ang planet Earth ha. When He chose us with Him before the foundation of the world. Kasama na tayo doon. Kaya lang, wala tayong physical body. Soul lang at saka spirit. Ang unang soul na may spirit na nagkaroon ng physical body, si Adan at saka si Lilith. Sabay sila. At kasi numaya si Lilith, mag-isa si Adan, sabi ni Hawa, hindi mainam ng tao mag-isa. Kukuha ko na maging katulong niya. At yan, kinuha ang tadyang. Yun yung si Eva. The second wife of Adam. Yun yung mga may physical body. Si Adan may physical body. Si Lilith may physical body. Si Eva may physical body. Tayo, wala pa tayo sa physical body. Nagkaroon lang ako ng physical body noong December 16, 1956. Nagka-physical body ako. Lumabas ako sa tiyan ng aking nanay at sinabi ko, "Uha! Uha! Uha!" Pero sabay-sabay tayong nilikha ni Abba Yahweh before the foundation of the world, tayong mga kaluluwa lang na nalagyan ng Espiritu ni Yahweh sa bawat isa. At ang unang kaluluwa nga nabigyan ng physical body nga naging tao, Adan, tao yon, ay si Adan ang tawag. May body na siya. Body, soul, and spirit na siya. Pero yung kinain niya, ang the tree of knowledge of the devil, nako, body and soul na lang siya. Wala ng spirit. Na kapag mabautismohan, tanggapin si Mashiach Yahushai, ay babalik yung spirit. Ngayon, namatay siya dito, walang bautismo. Bago siya dalhin sa third heaven, bautismohan siya para mabalik sa kanya ang raw kakadas. Para madala siya sa third heaven. Saan siya na born again? Doon na sa Akiron ng lawang Akiron. Doon na siya na born again. Yung nabautismo ni Jesus Christ sa pangalan ni Jesus Christ, born again ba? No, di yan born again. Pag ilik ka, maborn again ka, bago ka papasukin sa third heaven, dadaan ka muna sa lawang Akiron. So yan po. Saw-saw ka muna doon. Okay, tuloy, basa. Ecclesiastes chapter 1, verse 9 to 11. Ang nangyari noon ay nangyari rin ngayon. Ang ginawa noon ay ginagawa na ngayon. Walang bagong kaganapan sa mundong ito. Ang iba ay nagsabi, "Halika, ito ay bago." Ngunit nangyari ito nung hindi pa tayo tao. Hindi maalala ang nakaraan. At ang mga nangyayari ngayon ay makakalimutan din sa hinaharap. Kasi may mga tao na magtanong na, existe na pala tayo noon pa, before the foundation of the world? Existing tayo, not physical body, spiritual body. Or other word, kaluluwa. Sinabi dito, ang iba ay nagsabi, "Halika, ito ba ay bago?" Ngunit nangyari ito noong hindi pa tayo tao, wala pa tayong physical body. Kaluluwa pa lang tayo noon, nangyari na. Kasi nandoon na nga tayo before the foundation of the world. Nawala lang Holy Spirit natin, raw kakadas, yung kinain ni Adan, ang the tree of knowledge ko na Abel, na walang iba ay, duhat. Duhat yun eh. Sinain niya, at unang kumain para si Iba, at yun, napalaya sa Garden of Eden, patay tayo lahat. Sabi ni Hawa, pagkainin mo, mamamatay kayo. Inong kayo. O kasama yung nasa langit, na mga kaluluwa, na alis ang mga espiritu.
kaluluwa na lang mag-isa. Ngayon, nagkaroon ng katawan sa lupa. Ako, pinanganak ako December 16, 1956. So, nagkaroon ako ng body, physical body at soul. Wala pang espiritu. Ngayon, nabaptize ako sa pangalan ni Masayat Yahweh, asa ka pa, na pangalak muli, mayroon ng body, soul, and spirit. Kompleto na. Kaya lang, kulang pa tayo 2 lubog eh. SP pa lang, SP. Okay, sorry. 1 chapter 3 verse 3. At sumagot si Yahawashi at sinabi sa kanya, Aman, Aman, sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isang tao ay ipinanganak mula sa itaas, hindi niya makikita ang kaharian ng alahayam. O, sabi ni Yahweh, maliban kung pinanganak siya sa itaas, ibig sabihin may unang kapanganakan. Kailan nangyari? Before the foundation of the world. Napanganak. Hindi talaga niya makita ang kaharian ng alahayam kung wala siyang firstborn in heaven. E paano yung mga anak na mga fallen angel? Wala silang firstborn in heaven before the foundation of the world. Dito lang sila pinanganak dahil itong mga babairong mga anghel na naging Grigore, nagsiping ng mga babaeng na in love, ay doon. Nagkaanak sila, may kaluluwa. At doon. Ngayon, ito naman si Lilith, si Lilith, si Naama, si Egrat, at saka si Mahalat, ay nagkakaroon ng anak ng mga demonyo kasi asawa sila ng fallen angel. Nakatira sila sa ilalim ng dagat, sila mga sirena. Pag lumabas sila, ay wala na silang sa isda, may paana, at mga ngakit sila ng mga taong magustuhan nila sa panaginip. Yan yon. Iba rin yon si Mastima. Babae ang ni Mastima. Pero itong si Lilith, si Naama, ito yung asawa ni Noah. Unang asawa rin ni King Solomon. At si Igrat at si Malat, sila yon nagkaanak ng demonyo, pero walang kaluluwa. Pero ang lahat ng magbe-birthday, nagbibigay ng kaluluwa sa mga demonyo. So, huwag kayong mag-celebrate ng birthday kasi sanhi yan na mabigay kayo ng kaluluwa sa demonyo. At magkaroon sila ng kaluluwa. Yan. Masama talaga ang mag-celebrate ng birthday. Masama. Tuwang-tuwa ang mga demonyo dyan. Magkaroon ako ng isang birthday, isang kaluluwa. Sunod taon, isang birthday, isang kaluluwa. Yung mga demonyo, ang anak nila ni Lilith, nagkaroon na ng kaluluwa. Pero mamatay, dagat-dagatang apoy kasi wala silang firstborn in heaven. Born lang sila dito lang sa lupa. Yan po. Ngayon, tuloy tayo. Ay, wala na pala. Tapos na. Huling panalita. Pastor Buddy. Ayun guys, doon natin makikita na pinahalagahan talaga ang water baptism. Importante pala ang bautismo sa tubig. Malinaw po na ang iba binautismuhan sa pangalan ng mali na pagbabautismo. Ako nabautismuhan din ako noon. Dalawang misis nung bago ako naging sa pangalan daw ni Jesus. Swerte na lang at namurat ako sa buong katotohanan. Noong nabautismuhan ako sa pangalan ni Masayat Yahweh, yun, nakita ko ang kaligtasan. Kasi lahat kayo, kung inik man kayo, namamatay kayo na hindi nyo nakilala si Yahweh, ang anghel, pag namamatay ka, kunin ang inyong kaluluwa, isaw-saw pa kayo sa lawa ng Asiron. O kung saan man ang lugar na yun, ang angilang at dakilang alahayam, ang dakilang tagapaglikha nakakalam. So malinaw, magpabautismo kayo hanggat hindi pa huli ang lahat. Yun po ang importante. Ang tunay na kahulugan ng water baptism, ang tunay na kahulugan ng bautismo sa tubig. Isang kasama pagkamatay ni Yahushua
ang paglulubog nung tayo binangon ng 3 beses, 3 araw at 3 gabi na muling nabuhay ang dakilang takapagligtas, Yahweh Shai. Yun po ang isang simbolo na ilubog tayo ng 3 beses pag-ahon, kasama tayong nabuhay kay Yahweh Shai. So, si Masaya at Yahweh Shai ang kaligtasan, hindi po si Kristo Jesus ang tiki na tagapagligtas. Assuming yan eh. So, ibibigay ko na kay Bisya, tandaan ninyo, Masaya at Yahweh Shai ang tunay na tagapagligtas, hindi po Jesus Christ. Yaman. Bawa kartawa po sa inyong lahat. So isa na naman pong napakahalagang topic ang ating tinalakay sa hapong ito patungkol sa bautismo. Dapat pala tayo bilang mga remnant Hebrew-Israelite, dapat tayong mabautismuhan sa pangalan ni Abba Yahweh, Mashiach Yahweh Shai, at ng Raw Kakadas. So, kung hindi pa po natin ito nagagawa, gawin na po natin ito as soon as possible. And take note po, hindi lang po pala isang lubog, kundi dapat bautismuhan tayo ng 3 lubog. Yun lang po. Closing prayer, Pastor. Dakilang Abba Yahweh, aming alahayam. Salamat po sa nagtatapos at salamat din po sa ating talino na pinahiram mo sa amin. At salamat sa mga viewers na nakikinig sa oras na to. Sa matamis na pangalan ni Yahweh, ang lahat po na nakinig. Hipuin mo ang kanyang puso upang hindi pa mahuli ang lahat. Sila ay babalik at magpabautismo sa tubig. Sa matamis na pangalan ng dakilang takapaglikha, Abba Yahweh, ang Ama, at si Yahweh Shai, ang anak, at ang Raw Kakadas. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Yahweh Shai. Yaman. Salamat sa mga panonood nyo. Thank you for your watching. Comment kayo at i-like nyo. Bibli, Shalawang, at mag-subscribe kayo. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Yaman. Yaman. Abba Yahweh, Isya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay. Abba Yahweh,